Shotgun, shotgun. Una, hindi ka na. Hindi ba shotgun? Hindi siya shotgun. So, hi mabuhay mga kasoksad. I am your girl, Ayan. April Nicole Panope from BS Ed Social Studies 1C. I'm here with... I'm Sergeant Mark C. Antonio from BSED 1C Sockstud. So, hello. So, siya din yung ka-TED Talk ko. Kung mapapanood niyo yung video niya, ako yung ka-TED Talk ko. So, siya naman yung TED Talk ko. In a different topic naman tayo. So, kung sa kanya is population growth. Ano ba itatakan natin ngayon? Ay, tatakan natin ngayon. Yes. Ready ka ba? Yes! Open-minded ka ba? True! Weh! Simulan na natin. Hindi, baka kasi homophobic ka eh. Hindi! Ano ba hinihintay natin? Tara Ano na! ba? Sige, sige. So, we will talk about human rights. Oh, di ba yung... Interesting yun, Human rights! Parang ayaw ko na bigla. Joke lang. Hindi, joke lang. Siyempre, di ba human rights is may different, ano yan, di ba? Human rights, karapatan pang tao yan. Ever since, di ba? Simula na pinanganak tayo. Kahit hindi pa nga ata, kahit nasa sa pangalan tayo eh, no? Human rights na eh. Oo, human Kasi rights. human rights para sa lahat talaga yan. Oo. Kaya nga human rights, yung Tagalog, karapatang pang-tao. Paano kung hindi tao? Hindi, joke lang. Hindi, so ano, sa malawak yung human rights. So, pwedeng mag-under din yung extrajudicial killings. And then, pwede din ma-under dun is yung about sa war na ano. So, yung sa akin naman is, wala. Siyempre, sabi nila, may possibility daw na buksan nila yung yung death penalty. Like in the Duterte administration pa ata yun. Tama ba? Or mali? Tama ba? True, meron. True. Pero di ba sabi nila is madaming may ayaw. Madaming, especially the Catholic Church ata yun. Or tama ba? Kasi based on sa religion natin, masama ang pumatay. Oo, yun nga. Oh, di ba? Sa Bible. Parang yun ay isa sa kung meron tayong law, yung law for everyone. Meron tayong mortal law. Kung may mortal law tayo, yung kagaya na nga yung mga nababalitaan natin like in drugs, and then in drugs, murder, or reproductive health or syntax or something. Meron din tayong law of God. Law ni God, 'di ba? Sa Bible especially. So, yung ano ko sa iyo, anong tanong ko lang sa iyo is agree ka ba na meron pa rin karapatang pang-tao yung mga taong nakakommit ng murder and rape. Explain ko kung ano bakit murder and rape. So, yung murder kasi, alam mo naman meron mga serial killers, di ba? Pag serial killers, sila yung mga pumapatay lang ng kahit sino. Then sa rape naman is minsan kahit sino din, or minsan may pattern sila, minsan kung pedophile yung suspect, or di kaya or something, or basta may something, or di kaya minsan related kasi yun eh, yung minsan nangyayari pagkatapos mag-rape, diretso patay na eh. Oo, so diretso murder. So, and then ganon. Yung kumbaga, agree ka ba na may human rights pa rin yung mga taong pumapatay for their own pleasure lang? Pleasure lang nila. Parang trip ko lang. Sige, papat. Eto si nanggigigil ako dito. Pati ko. Si ang iingay. Ganon. To be honest, what is your thought about it? Hindi na dapat sila bigyan ng human rights na sapat sa kanila. I mean na yung human rights na ibinibigay mo sa average person na innocent is hindi mo ibibigay sa kanila ng buo or may bawas na bakit. Like in paano? Like, explain mo nga. Yung mga privilege na tulad ng paggagala sa paligid, dapat sila sa mga ganong tao, ikinukulong na sila. Kasi para na rehabilitation sila, at the same time, mapagbayaran nila yung kasalanan na ginawa nila, na deserve nila na pagbayaran. Kasi
crime at also rape, isang mabigat na kaso yan na dapat pagbayaran ng isang tao. Tsaka nga gaya ng nga sabi mo kanina is, nasa law ng Bible na bawal ka pumatay. Kasi it's a mortal sin, diba? Alam mo ba kung iniisip ko to kanina? Sabi ko, paano kaya yun? No, parang ang hindi siya fair justice. Lalo na kung yung mga suspects is may makakaya or yung kumbaga may pera sila. So, yung kumbaga mag-offer lang sila nung kunyari, aaregluhin lang nila something, aaregluhin mo, nakapatay yan, nakailang patay na yung kunyari pag sabihin natin na anak mo, nakailang patay na yan, nakailang rape na yan, aaregluhin mo lahat-lahat ng lahat-lahat doon, aaregluhin mo. Eh, nang sa reality. Okay ba? Parang, paano naman yung karapatan lumaban ng mga pamilya ng biktima. Diba? Parang, ang unfair lang. Di ko ba? May masasabi ko ba To be honest, ang sad na reality. Kasi bakit? Hindi naman sa paglaban or hindi naman ako laban sa government. I'm just stating the fact na may mga factor talaga na ang pera kayang bayaran o paikutin mismo ang batas. Bakit? Lalo na yung mga nakaupo, lalo na sa mga nasa jail or sa mga tao na may kapit sa mismong taas na sa law, yung may hawak ng law. Mismo kahit pag binayaran lang nila ng pera, okay na agad eh. Di ba parang ang unfair din naman talaga nun? Kasi mismo yung pera kaya paikutin ng batas. Parang kulang na lang pachi-pachihan mo ng money. Pero sabi na nga, di ba kagaya nga ng kanina, nagtatanong-tanong ako. Sabi ko, di ba kanina nag-uusap-usap tayo? Nagtatanong-tanong ako kung agree ba sila or hindi. Natanggalan. Sabi ni Divina is, agree daw siya. And then sabi naman ni Yusef is, in between ba siya or no? No, kasi ang human rights daw is nandun na daw talaga sa ng tao. Ever since birth. Sabi ko, ever since birth? Oo nga, ever since birth na. Yung human rights is karapatan pang tao. Ang unfair kasi. Kasi biruin mo, yung tao, may human rights yun. Pero tinanggalan mo sa pamagitan ng pagpatay mo sa kanya. Tapos ikaw sa tingin mo, deserve mo ng human rights. Kung ikaw nga mismo, tinanggalan mo yung tao ng human rights eh. Diba? Parang biruin mo, inosente, pinatay mo dahil lang sa galit ka or may malicious intent ka. Or di kaya for your own pleasure lang. So, para sa akin, hindi nila deserve yung human rights na hinahanap nila, lalong-lalo na sa mga kasalanan na ginawa nila. Kailangan nila pagbayaran yun. So, against ka doon? Against ako. Oo, sige. So, kung naman natin, in a positive way. Kaso walang positive way kapag talaga usapan ng human rights eh. Kasi talaga pag once na, kasi yung human rights na yan is, approve yan ng Universal Declaration of Human Rights ng UN. Diba? Sila nagbigay na eh. So, kaya nga sabi, diba, magkaroon, like, for example, example natin yung nangyari last administration, the extrajudicial killing is talagang nangayalam ang ICC ba yun? International Criminal Court? Kasi nga daw, karapatang tao yung doon. So yun kasi, it's a war on drugs. So it's a war on drugs. May isingit ko lang. Pero yung sa akin kasi is about the person who commits crime. Grievous crime yun eh. Grievous crime yun eh. Kasi, di ba naman masasabing, di ba sabi nila, yung mga tao daw na gano'n, is meron din silang mga trauma from their child or something. Eh, paano kung normal na tao lang sila? Wala lang. Or curious din sila, ano bang feel nun? Di ba? Kasi, sabi nila, some of them daw, nagkakaroon ng, psychological problem.
Like, yung iba, obsessed sa dugo, makakita ng dugo or something. Well, ano lang yun na. Or siguro, ano lang din, epekto lang din na napapanood ko. Pero minsan kasi nagsusearch din ako, bakit kaya may mga ganun tao? Diba? Kahit naman mag-search ka, diba, may makikita ka, may iba't ibang klase ng tawag dun sa sa psychological problem na na related about sa killing. Kaya kailangan doon sa mga tao na yun, yung mga na-obsess na pumatay, gumawa ng mga or something madudugo. for own pleasure lang. Kailangan nila ma-rehabilitation para makapag-focus yung mga ating mga doctors and professional, psychiatrists na kung ano mas magandang may recommend o mas magawa nilang action para tulungan yung tao na gano'n. Oo nga eh. Alam mo ba, habang inisip ko to kanina, sabi ko, ano kaya kung ipatapon na lang sila sa yung parang kagaya ng ginawa kay Rizal, ipatapon na lang sila sa malayong lugar. Like, no electronic device, no, yung kumbaga remote area siya. As in, ang ano mo lang doon is yung gagala, iisipin mo lang is kung ano yung aanuhin mo for your daily life in that place. Tingin mo makapag-isip sila doon. Pero parang hindi din Hindi rin may oras na matamaan yung mental health mo. Oo. May hirapan ka na. Baka nga bigla, baka imbis na ma-rehab siya, maano sila, yung ibuhin na nila ang kunin nila yung so tama din naman, mas maganda din naman na mo yung psychological capacity ng tao. Pero talaga, nakakaawa kasi, laganap talaga yung mga issue, especially sa rape, parang nakakaawa yung bata. Kaya malalaman mo, ang mga minor ang victim. Mga minor na yun, madami pang kayang gawin yun eh. Marami pa sila kayang patunayan sa buhay. Tapos, parang hira kang makakakita na ang victim ay nasa age 18 and above. Mahira kang makakita nun eh. Well, dati meron naman. Pero mostly kasi sa mga is about sa minor. Tapos sasabihin ng mga sasabihin ng mga suspect to, binulungan daw sila sa demonyo. Siguro, humira lang ka demonyo na Wala. Pero baka hindi din naman, baka ibang demonyo yun. Ano yung spirito ng drugs yun? Mga substance, nag-take sila ng substance lang. So, pag nag-take ka ng substance, talaga, yung iba daw, epekto dito eh. Yung iba naman daw, wala eh. Yung iba naman daw, hindi mapakala eh. Mahirap na magsabi. Yun talaga. Sige. So far naman, ano bang makikita natin na kahalagahan o importansya ng mga ganito? Yung gantong usapin, siguro kung pagtutuunan to. Teka lang, ako yung nagtatanong nga. Bakit ako yung Sige. Okay lang. Siguro for me, kung pagtutuunan ng pansin nila yon, siguro parang isipin na lang nila yung yung cause. Kasi, syempre, yung iba nakakaawa talaga, lalo na yung victims. Family ng victim. Kasi parang natanggalan sila ng karapatang lumaban. If ever na mapapairal dito is the power of the money. Lalo na, siguro justice system. Fair justice na lang talaga dapat eh. Kaso, paano pa gagawin ng fair justice? Paano pa? Kung yung mismo mahirap na hindi natin masabi. Kung mismo yung batas natin, nababayaran na pera. Oo, nababaligtad eh. Pero dapat may faith tayo sa justice. Pero kung ang justice natin ay kagaya nga ng sinabi ni Rizal, kakunti na lang naging tiwala niya sa batas noon. Uy, quote yun sa quote yun ha. Republisan. Oo. Kasi din, di ba doon, laganap din yung walang karapatang batas. O tama, marami din naman. Pinagdalan tayo ng karapatang, ng karapatan. Di ba related ko din? Dinuin mo yun, tawag dito na hinihingi lang ni Jose Rizal na maging kapantay lang ng Tsaka ito ba, especially yung yung kagaya na nga nung sinabi ko, yung tatlong pare, wala, hindi sila nakalaban,
oo. Tinanggalan sila ng human rights eh. Oo, pero ano, yun nga talaga. Yung mga taong nag-commit ng murder and then those rape na talagang hindi mo matanggap, para siyang kaya yun yung naisip kong topic kasi parang ang ano niya kasi masyado siyang controversial siguro in some point para sa iba, pero kasi kung hindi tayo open sa ganon, siguro parang wala lang din tayong pakas sa batas kung hindi natin pag-uusapan yung ganong bagay. Ang gulo ko din, no? Oo, okay. Hindi, sakto lang naman. Hindi. Dami naman kasi ako natutunan sa... Yung sa ganong society. Oo. Siyempre, mahirap na din sabihin na ganito, ganyan, mahirap na ganon. Siyempre, wala din naman tayo magagawa eh. Opinion, it's just an opinion lang naman. Pero kung ako tatanungin, sumunod na lang tayo sa batas. Pero yung mga ganon, yun nga, parang they don't deserve it. Para sa akin lang, they don't deserve those rights. Lalo na kung talagang grabe yung crime na ginawa. Ikaw ba? What's your insights? Para sa akin yung death penalty. Insights nga lang! Pinunta mo na lang sa death penalty. Hindi, kasi relevant din naman siya sa discussion natin. Pero yun nga, once they implemented that death penalty, may makakalaban tayo. Especially the church itself. So, kaya hindi yan, it's debatable talaga. So, yan, that's all, guys. So, gulo kami kausap. Meron pa siyang sasabihin, wait lang. So far, sa aking mga natutunan, mga takeaways ko dun sa napag-usapan natin, is madami naman, especially yung human rights na kinabibilangan natin na dapat pantay-pantay. Lalong-lalo na sa mayaman, mahirap, at sa mid-level. Kasi lahat tayo deserving natin na magkaroon ng human rights. Pero I just want to say na human rights is not applicable to all, lalo na sa mga criminal na nag-aasal hayop. Hindi na asal tao. Asal hayop na. Oras na ang tao ay mismo nag-asal hayop na at tinanggalan nila ng karapatan yung tao mabuhay is hindi na pwedeng para sa akin hindi na pwedeng ibigay sa kanila human rights na hinahanap nila na tulad sa normal na tao. Okay, thank you for Sir John Mark. Ang galing talaga, football. Thank you talaga. Thank you all. Thank you all of that. Thank you for listening. I'm your girl, Ayan. Signing out. Bye.